Mahigpit na ipinikit ni Limo ang kanyang mga mata, nakatuon hanggat maaari sa pagbigkas ng incantation, ang kanyang puso ay parang malinaw na yelo. Hindi gumagalaw sa pamamagitan ng mga gawain sa mundo. Bigla, ang brush ay nagsimulang magsulat ng mga skilled na stroke sa puting papel ng sarili nitong kasunduan. Ang makulay na liwanag na nagmumula sa talisman na isinulat lang niya ay nagpakita ng pambihirang tindig ni Layuya. Sa oras na iyon lamang siya ng ahas na buksan ang kanyang mga mata upang tumingin, maingat na nagmamasid sa lahat. Sa piraso ng papel ay malinaw na nakasulat ang bawat isa sa mga salita na matagal na niyang pinahahalagahan at ang kanyang kondisyon ay sa wakas ay nakaka-relax. Si Liu Hanyan ay hindi na makapag-ante pa at may desisyon na itinulak ang pinto ng bukas at nagsimulang magsabi, "Limo, ayos ka lang ba?" Nakita niya siyang bumubuntong hininga sa kanyang upuan, ngunit ang mga salita ni Liu ay namatay sa kanyang lalamunan. Siya'y masyadong abala na hindi niya napansin ang anumang iba pa at hindi niya na-realize na ang incantation ng dalisay na puso ay mayroong ganitong uri ng epekto. Hindi niya maiwasang magulat habang lumalapit siya sa kanyang silid. Nang makita siyang nakatayo doon ng walang imak, tumingin siya nang nagtatanong. Hindi naintindihan ni Liu Hanyan kung anong nangyayari at sumigaw sa isang mapag-akusang tono, "Pervert ka. Anong ginagawa mo sa malawak na araw?" Sa kanyang isip, nagsimula siyang wildly na maghula, maaari bang siya'y nag-iisip tungkol sa akin at gumagawa ng ilang uri ng kakaibang bagay. Hindi pa rin naintindihan ni Liu, tumitig sa kanya na may ganap na nalilitong ekspresyon nang makita niya ang kanyang marahas na reaksyon. Pagkatapos ng isang sandali, tumalon siya upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ginagawa ang kanyang makakaya upang ibalik ang kanyang reputasyon. "Huwag mong malito. Nag-drawing lang ako ng mga talisman. Hindi ako gumagawa ng anuman." Kinuha niya ang talisman at dinala ito ng mas malapit sa mukha ni Lu Hini na puno ng hinala. Pagkatapos ay sinuri niya ang talisman upang makita kung totoo ang sinabi niya. Habang same time siyang nagbigay sa kanya ng detalyadong mga tagubilin, hindi na nagdududa, nakinig siya sa kanyang payo at nagmamadaling umuwi. "Well, babalik ako at susubukan ko." Ang hapon ay hindi kapani-paniwalang kalmado, na ginagawang madaling matulog. Ang karo ay nasa ilalim ng mga puno. Si Liu ay tila nasisiyahan. Nakasandal sa kama, nagmumuni. Ang incantation ng dalisay na puso na ito ay talagang nagpahintulot sa akin na matagumpay na gumuhit ng isang talisman sa isang beses. Ang incantation ng dalisay na puso na ito, anong iba pang mga epekto ang mayroon nito na hindi ko pa nadiskubre? Mula sa labas ay dumating ang tunog ng frantic na katok, na parang mayroong napakaapurahang nangyari. Nakita niya sina Liu Hanyan at Wanwan na nagmamadali patungo sa kanya at nagtanong tungkol sa sitwasyon na may ilang pag-aalinlangan. Ang mga mukha ng dalawa sa kanila ay maliwanag at ang kanilang mga mata ay kumikinang, labis na maganda. Masaya siyang sumagot sa kanya, "Mayroon ka bang uri ng talisman na pumipigil sa pagtaas ng timbang anuman ang dami ng kinakain?" Hindi nagtago si Liu ng anuman, tapat, sinasabi sa kanila na mayroong isang uri na tinatawag na Youth Preservation Talisman, na maaaring panatilihing eternally bata ang mga tao at mapanatili ang kanilang kabataan, na dapat ding magkaroon ng epekto ng pagpapanatili ng kanilang figure. Ang makinis na kamay ni Liu Hanyan ay biglang hinawakan ang kanyang mga kamay na napakataos puso, ang kanyang mga mata ay hindi mapigilan ang pagnanais sa kanyang puso. "Walang hanggang kabataan, walang hanggang kagandahan, sabihin mo lang ang iyong presyo. Gusto ko ng marami hanggat maaari mong ibigay sa akin." Ang kanyang kamay ay mahigpit na humahawak sa kanya, halos hawakan ang kanyang mga pink na suso. Sa sandaling iyon lamang ay nagpula siya, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi pa rin aalis sa lugar na iyon. Sinubukan ni Liu na iwasan ang kanyang tingin, kinakamot ang kanyang ulo ng magalang. "Hindi kinakailangan ng pera. Susubukan kong gumuhit ng isa para sa iyo kapag libre ako sa gabi." Sa daan, hindi niya maiwasang mag-isip. Ang konstitusyon ni Miss Liu ay tila ang uri na madaling tumaba, kahit na sa pag-inom ng tubig. Hindi nakakagulat na siya'y sobrang excited nang marinig niya ang tungkol sa Youth Preservation Talisman. Hinawakan niya ang kanyang palso at sumigaw sa sakit. "Muli, nag-drawing ako ng napakaraming talisman ngayon, kaya ang aking mga kamay ay lahat ay namamaga ngayon." Si Linang, na naglalakad, ay biglang huminto nang makita niya si Liu na malungkot na dumaan, ang kanyang ekspresyon ay nagulat, at nag-isip siya ng isang sandali.
Nang walang pag-aalinlangan, may desisyon siyang sinabi ang dalawang malinaw na salita, ang kanyang boses ay labis na malinaw. Ling Yul, nagulat siya at ibinalik ang kanyang ulo bilang isang natural na reaksyon. Ang kanyang mga mata ay mabilis na natuklasan ng isang pamilyar na mukha. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan, tumitingin kay Lao Ching nang walang kurap at hindi nakakalimutang batiin siya. Boss, bumalik ka na. Hindi pinansin ni Ling ang mga salita ni Lius at nagtanong ng direkta. Maaari bang matagumpay mong nakondense ang isang wisp ng kaluluwa? Kinuskos niya ang kanyang pulso at mahinang sumagot sa kanya. Sa kabutihang palad, tinulungan ako ni Miss Lin Yuan. Tumingin siya sa kanya na may nagulat na ekspresyon ng bigla. Siyang nagdala ng isang espada na malapit sa harap niya. Mayroon na akong kapangyarihan upang protektahan ang aking sarili. Ibinabalik ko ang Azure Rainbow Sword sa boss. Nang makita na siya ay nag-aalinlangan pa rin, siniguro siya ni Liu ng ilang salita. Ate, dapat mo talaga itong kunin. Madalas kang humaharap sa mga mapanganib na sitwasyon sa iyong linya ng trabaho. Kailangan mo ito ng higit pa kaysa sa akin. Dahil sinabi niya ito sa ganitong paraan, mabilis na tinanggap ni Leonching ang kanyang espada pabalik. Isang pahiwatig ng pagiging mahiyain ang kumikislap sa kanyang mga mata. Maayos niyang ikinabot ang espada sa kanyang sarili, at ang kanyang mga galaw ay sanay at kaaya-aya na parang ginawa niya ito ng 1,000,000 beses. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isa pang espada at inalok ito kay Liam Moshan. Bibigyan kita ng espada na ito. Kunin mo ito. Sa isang napakasolemn na tono, ipinakilala niya ang ilang mga tampok ng espada na pinalamutian ng mga komplikadong pattern. Ito ang espada na ginamit ko noong nasa chi refining stage ako. Isang espada para sa pagsasanay. Ito ay tinatawag na bai. Dinagdag ni Yiking ang detalyadong mga tagubilin kasama nito. Kung makatagpo ka ng mga ordinaryong, naghihiganting espiritu, maaari mo silang pabagsakin sa isang hampas. Gayun din, mayroong isang manual ng espada na iniwan ko sa aking silid. Sa lamesa, tandaan na magsanay ng masigasig. Magalang na tinanggap ni Liu ang espada. Salamat, ate. Ang mataong kalye ay binabad sa sikat ng araw sa tanghali, ngunit hindi nito mapapawi ang masiglang kapaligiran ng mga kalapit na tindahan. Pinahahalagahan niya ang espada sa kanyang kamay, mabilis na naglalakad pasulong habang nag-iisip. Ang bayi espada na ito, bagaman ito ay lumang item ni ate, ay mas angkop para sa akin. Si Imo ay nasa isang mahusay na kondisyon, ang kanyang isip ay nagbubunyi na may maliwanag na mga prospect sa hinaharap. Mahigpit niyang niyakap ang espada sa kanyang dibdib, na nararamdaman na labis na nasisiyahan, nag-iisip na ito ay magiging kasing lakas ng kanyang Qinghong espada sa lalong madaling panahon. Habang naglalakad siya, isang bagay sa harap niya ang nakuha ang kanyang pansin, na nagdulot sa kanya na huminto at tumitig sa loob ng isang sandali. Naalala ni Liu ang isang alaala na nauugnay sa mga salitang iyon. Isang itsura ng nostalgia sa kanyang mukha. Nagsumite ako ng isang maneskrito sa Liaohai na ito bago. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkasabik, na pumasok sa isang maliwanag na ngiti. Ang kaso ni Lin Yuan ay nagbigay sa akin ng maraming bagay na pag-isipan. Halos nakalimutan ko na ito. Mabilis siyang pumasok sa loob at sa sandaling nakarating siya sa pinto, siya'y bumulong. Shopkeeper, mangyaring suriin kung ang maneskrito na isinumite ko noong nakaraang beses ay napili na. Maingat na sinuri ng shopkeeper ang mga talaan ayon sa mga salita ni Lius. Tumayo siya sa tabi na nagbibigay ng karagdagang impormasyon. Ang may akda ay si Poong Iling. Bumulong ang shopkeeper ng kanyang mga salita, kalmadong naghahanap sa mga talaan sa lamesa. Sa wakas ay natagpuan ito sa isang pahina. Ang entry ni Lius ay tinanggal, walang pag-asa. Sinubukan ng shopkeeper na magsalita ng ilang salita upang aliwin siya. Ang iyong nobela ay hindi nakakatugon sa aming mga kinakailangan. Pumunta ka at tingnan ang isa pang lugar. Sa kanyang puso, ayaw niyang tanggapin ito. Ang nobelang ito ay isang sikat na obra maestra sa modernong panahon. Bakit hindi ito tinatanggap sa mundong ito? Patuloy niyang binabasa ang libro na nasa gitna niya, na mukhang interesado. Habang si Liu Yao ay hindi pa rin napapawi, nagpapalago ng isang bagong pag-asa na may isang determinadong saloobin, tiyak siyang pumasok sa isa pang tindahan, nag-iisip ng magagandang bagay sa kanyang ulo. Hindi nagtagal, lumabas siya muli, mukhang nalulumbay.
Sa likod niya, patuloy na umalangaw-ngaw ang mga reklamo. Ang bawat kabanata ay napakaikli, ilang daang salita lamang. Iyan ba ang tinatawag mong nobela? Paano mo matatawag ang isang bagay na napakaikli ng isang nobela? Nagsimula pa lang akong basahin ito at tapos na. Ang isang tindahan pagkatapos ng isa pa ay tumanggi sa kanyang trabaho, na nag-iwan sa kanya na lubos na nabigo at may isang malungkot na hitsura sa kanyang mukha habang umuwi siya. Ang langit ay malinaw at ang mga kalat na ulap ay dahan-daw ang lumulutang sa hangin, isang matinding kaibahan sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Ang pagsusulat ng mga nobela ay talagang isang patay na dulo. Ang huling bookstore sa county ay nabigo rin. Ano ang gagawin ko upang kumita ng pera ngayon? Mula sa likod, mukhang may tumatawag sa kanya, na nagdulot sa kanya na huminto. Ang batang master na ito, Leo, umikot si Leo at nakita ang isang matanda na lumalapit sa kanya. Mangyaring huminto, Guanyin. Ang mga panlabas na dekorasyon ay napakasimple, at ang paligid ay mukhang tahimik. Sa malaking silid, mayroong isang batang binibini na tumitingin sa malayo. Ang kanyang mukha ay hindi makita ng malinaw. Si Leo ay parang isang aso na natisod sa isang kayamanan, tuso na mabilis ang kanyang lakad habang papunta siya sa bahay, isang ngiti ng lubos na kasiyahan sa kanyang mukha. Iyon ay walang iba kundi si Liu Hanyan, na kalmadong nagbubuhos ng tsaa sa isang tasa nang may dumating upang mag-report. Miss, ang lahat ay nakaayos. Nag-aalok ako ng isang mataas na presyo. Ang halimuyak ng pinong tsaa ay pumuno sa silid, at dahan-dahan siyang nagutos. Sa hinaharap, kung mayroon siyang anumang mga kahilingan, alagaan mo lang siya hanggat maaari. Dahan-dahan niyang nilasap ang mainit na tsaa sa kanyang kamay at hindi rin nakalimutang magdagdag, tungkol sa maneskrito, maaari itong ihatid anumang oras. Hindi na kailangang magmadali. Pagkatapos marinig ito, siya'y medyo nag-aalala at nag-aalinlangan na ipahayag ang kanyang opinyon, ngunit sa kasong iyon, ang aming bookstore ay magdurusa ng maraming pagkawala. Dahan-daw ang inilagay ni Luhanyan ang tasa ng tsaa sa lamesa, ayaw nang magsalita pa, at sinabi, gawin mo lang ang sinasabi ko. Ang ikalawang araw sa labas ng lungsod, ang sikat ng araw ay sumikat sa mga puno, na ginagawang napakapayapa ang tanawin. Si Leo ay nakatayo sa gitna ng kagubatan ng walang kaluluwa sa paningin, nakatuon sa kanyang mga plano. Ang pagbebenta ng libro ay nakakuha sa akin ng 10 taels ng pilak. Una, babayaran ko ang pera na utang kay Miss Leo, pagkatapos ay maingat na inihanda upang mag-condense ng unang hibla ng yin na enerhiya. Tumayo siya sa tuktok ng mataas na bundok, tumitingin sa buong eksena, kinukuskus ang kanyang ulo na may awa para sa kanyang sarili. Ang mga tao ay mga alagad ng mga sikat na sekta, may mga masters upang turuan sila, at may mga mapagkukunan na gagamitin. Ngunit ang aking mga paraan ng paglinang ay batay sa modernong kaalaman at kung anong ibinigay sa akin ng iba, at maging ang aking kagamitan ay ibinigay sa akin ng iba. Hindi na nag-isip pa si Liu. Nakatuon sa pangunahing problema na nasa kamay, ang lugar na ito ay hindi malayo sa Bishu Lake. Nagpatuloy siyang magmasid sa kanyang paligid, naaalala ang isang bagay at nagtanong sa kanyang sarili, Su. Nangako siyang bibigyan ako ng isang bagay. Nagtataka ako kung ano ito. Ang kanyang matalas na pandinig ay nakakita ng isang bagay, ang kanyang mga mata ay lumiko ng sabay-sabay sa direksyon ng tunog. Si Liu ay inis sa pagiging sinundan at malakas na naghanap para sa tao. Sino ka? Isang kakaibang lalaki ang dahan-daw ang naglabas ng kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay sumisikat patungo sa kanya. Hindi siya nagtago, ngunit gumapang mula sa likod ng puno, ang kanyang ekspresyon ay hindi kaaya-aya. Pagkatapos ay dahan-daw ang lumapit sa kanya, ang kanyang hitsura ay mukhang napakakakaiba mula sa simula hanggang sa katapusan. Ibinaba niya ang kanyang mukha at sinabi sa kanya sa isang malamig na tono, hindi ko inaasahan na ikaw ay isang cultivator din. Hindi nakakagulat na makakita ka ng aking mga track. Umikot si Liu, maingat na nagbabantay sa taong nakatayo sa harap niya. Sino ka? Anong gusto mo sa akin? Pagkatapos marinig ito, inulit niya ang kanyang mga salita, anong gusto ko? Ang kanyang mga mata ay tumitig ng diretsyo sa kanya, puno ng pagkapuot. Ang aking junior na kapatid, namatay siya sa iyong mga kamay, hindi ba? Tiningnan niya siya mula sa ulo hanggang sa paa, pagkatapos ay tinukso siya. Liu Shi, tingnan ang iyong mahinang hitsura.
Bigla siyang ipinikit ang kanyang mga mata na parang nagpapalabas siya ng sarili upang makaipon ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ng hayop ay lumaki, ang kanyang tono ay puno ng hamon. Hayaan mo akong makita kung anong uri ng lakas ang mayroon ka. Naunawaan na niya ang panganib, sabik na nanunood ng kanyang susunod na galaw, demonic transformation. Mukhang alam niya ang marami tungkol sa diskarte, mayabang na sinusuri siya. Limusa, ang aking junior na kapatid. Bagaman siya'y walang silbi, mayroon pa rin siyang cultivation ng isang soul condensation stage. Ang mga enerhiya na alon sa iyong katawan ay napakaliit. Sa pinakamataas, na-refine mo lang ang isang fragment ng kaluluwa. Ang kanyang tono ay naging mababa at napakatakot. Sabihin mo sa akin, paano mo pinatay ang aking junior na kapatid? Sa sandaling iyon, sa wakas ay naintindihan niya ang lahat at agad na naisip ang taong binanggit niya. Third stage, Leo. Nagplano rin siya ng kanyang susunod na mga galaw. Mayroon lang akong isang nakamamatay na galaw, ang unang salita ng siyam na Clable mantra. Lightning, kung hindi ko siya mapatay sa isang hampas, kung gayon ako ang mamamatay. Tinitigan niya si Leo na may isang mabangis na ekspresyon, hindi nagsasabi ng anuman sa ngayon. Maghintay ka lang, hihilahin ko ang iyong mga litid, babalatan ang iyong balat, at pagkatapos ay hahanapin ang iyong kaluluwa. Malalaman ko ang lahat noon. Takot na binanggit ni Leo ang spell, ang mga mata ay mahigpit na nakapikit, hindi nang ahas na buksan ang mga ito. Ang lalaki ay tumayo lamang doon, walang reaksyon, na nagmamasid sa enerhiya na nagmumula kay Leo. Ngunit pagkatapos ay tumingala siya, at isang bagay ang biglang nagpatakot sa kanya. Isang nakakabingi na pagsabog ang umalangaw sa kagubatan. Ang usok at alikabok ay umalangaw sa lahat ng dako. Mabilis na binuksan ni Leo ang kanyang mga mata, halos hindi naniniwala sa kanyang nakita. Ang talisman ay lumulutang sa hangin, ngayon ay walang silbi. Ang lalaki ay nagawang iwasan ang kanyang atake. Nagalit si Leo, kaunti lang ang mas mabagal, at siya ay mawawala na. Ngayon ay nagalit lang siya sa lightning spell. Ang lalaki ay gumapang mula sa likod ng isang puno, mukhang nalilito. Nagtanong si tatay, hindi naniniwala sa kapangyarihan ni Leo sa isang segundo. Ang kanyang bibig ay bumagsak habang ang isa pang pag-iisip ay tumama sa kanya, at siya ay mukhang takot na takot. Ito ay Daoist magic. Ito ay Daoist magic. Kinuyam ni Limo ang kanyang mga kamao, ganap na galit. T***ta, ito ay isang substitution talisman muli, siya ay nakatuon, naghahanda ng kanyang susunod na galaw. Ngunit ang lalaki ay nagpanik at sumigaw, huwag na ulit. Ang kanyang oras ng reaksyon ay pantay na tumugma sa kapangyarihan ni Limas, iniiwasan ang mga atake ni Leo sa pamamagitan ng balat ng kanyang mga ngipin. Hindi sumuko si Limo, determinadong makahanap ng isa pang paraan upang harapin siya. Ang malakas na agos ng enerhiya ay sumabog sa lupa, sinamahan ng mga pagsabog na nakakabingi. Pagsabog pagkatapos ng pagsabog, ang labanan ay matindi at brutal. Ang usok ay umalangaw sa lahat ng dako, na nag-iwan ng malalaking crater sa lupa. Ang ibabang kalahati ng kanyang katawan ay biglang nagsimulang umusok, at sampein siya sa inis. Sira, ang aking pantalon ay nasusunog. Tumingin siya kay Leo at sumisigaw, hindi man lang ako matamaan. Ano ang silbi ng iyong Daoist magic? Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang mahaba at malaking dila at mayabang na sinabi, maghintay ka lang hanggang sa hanapin ko ang iyong kaluluwa. Kung gayon ang lightning Daoist magic na ito ay magiging akin. Hingal na hingal si Leo. Ang lahat ng aking lakas ay nararamdaman na parang nauubos. Ang pagkakaiba sa antas ng cultivation ay masyadong malaki. Hindi ko man lang malak ang kanyang posisyon. Iyon ang talisman na nakuha ko mula sa dwarf na iyon. Kung maaari ko lang siyang i-freeze sa lugar para sa isang split second. Kung gayon ang lalaki ay sumalakay gamit ang kanyang dila na naglalayon na tapusin siya. Mamatay ka na lang. Ito ay lalong lumalapit, ngunit si Leo ay tumayo sa kanyang posisyon ng ganap na kalmado. Na parang kinakalkala niya ang lahat. Nagpakita siya ng isang misteryosong ngiti. Magandang pagkakataon. Kinuha niya ang isang talisman na may mga espesyal na markings mula sa kanyang bulsa at mabilis na binanggit, freeze. Ang nakakasuka na dila ay 1 pulgada lamang ang layo mula sa kanyang leeg nang bigla itong huminto ng patay. Ang lalaki ay lubos na natakot,
Ang malamig na pawis ay bumuhos sa kanyang mukha. Anong nangyayari? Hindi ako makagalaw. Natanto niya sa isang jolt na kinikilala niya ang talisman na nakadikit sa kanyang dila. Ito ang freezing talisman ng aking junior na kapatid. Sa wakas ay na-realize niya na nahulog siya sa isang bitag. Ngunit ang pakikibaka ay walang silbi. Ang kanyang katawan ay nanginginig, galit na tumitig kay Liu Shem na may mga mata na puno ng pagkapuot. Isang nakakabingi na pagsabog ang umalangaw na nanginginig ang mga puno at ang lupa. Ang kanyang nasunog na katawan ay nakahiga sa smoke crater. Isang plume ng itim na usok ang tumaas mula sa kanyang katawan, unti-unting causing sa isang malaking ulap. Ang mga mata sa usok ay tumingin patungo kay Liu, na tila ngumingiti ng nangungut siya. Nagulat si Liu, nag-iisip na nagawa niyang tapusin ang lahat dito. Ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan, nagbabago sa isang butiki, at sumigaw siya ng galit. Ikaw ay walang silbi, dugong pagsipsip na uod. Nang ahas kang sirain ang aking pisikal na katawan. Ang kanyang malaking anyo ay lumapit sa maliit na katawan ni Lius. Gagawin kong durog ang bawat piraso ng iyong kaluluwa. Kalmadong nag-isip si Liu sa loob ng ilang segundo, ang pag-asa ay kumikislap sa kanyang mga mata. Ang kidlat ay hindi ganap na makakasira sa kanya, at naubos ko na ang lahat ng aking magic. Mukhang maaasahan ko lang ang mga prayer beads na ito. Agad, isang pagsabog ng makulay na liwanag ang sumabog, na bumabalot sa kanyang katawan at pinipigilan ang butiki na sumulong. Sinubukan ng butiki na hawakan ang nakasisilaw na aura gamit ang kanyang magaspang na kamay, ngunit mabilis na binawi ito, nagbabanta kay Liu. Huwag mong isipin na mapipigilan mo ako sa mga prayer beads na iyan. Patuloy siyang pinukaw gamit ang mga masasamang salita. Kaya ano kung alam mo ang mga Buddhist na kasulatan? Gusto kong makita kung gaano katagal ang iyong magic. Kinuyam ni Liu ang kanyang mga ngipin na nag-aalala at nag-isip sa kanyang sarili. Ang pagpapakawala ng kidlat ay nag-ubos ng lahat ng aking magic. At ang magic sa mga prayer beads ay halos natuyo na. Nang walang pag-aalinlangan, sinundan niya ang plano na nasa kanyang isip. Sa ngayon, ang tanging pag-asa na makaligtas ay ang pagpunta sa Greenwater Bay. Hinabol siya ng butiki, lalong lumalapit habang tinutokso siya. Ang isang kaakit-akit ng ngiti ay nagpakita ng kanyang mali siya. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Hindi nababagabag sa kanyang mga salita, pilit na pinagsama ni Liuha ang kanyang mga kamay sa mga beads. Bigla, ang mga beads ay humiwalay sa isa't isa at nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ngayon ay nawala na ng lahat ng bentahe si Liu. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, na nagpapakita ng kawalan ng tulong. Siya'y nahulog sa lupa na parang sumuko na siya sa lahat sa paligid niya. Sinamantala ang pagkakataon, ang butiki ay sumalakay sa kanya, na nagsasabi na may isang nakakatakot na tono, ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Bigla, isang kamay ng babae ang pumihil sa kanyang mayabang na buntot. Ayaw niyang mawala ang pagkakataon, umikot siya at galit na sumumpa. Sino ang bulag na piasterista na nakikialam sa aking magandang oras, Sui? Tinuwanan niya siya na may isang masamang ngiti. Nang ahas kang makialam sa aking mga tao sa aking teritoryo, mayroon kang lakas ng loob. Ang kanyang hawak ay humigpit, hinayla ang buntot patungo sa kanya, na nag-iwan sa kanya na walang depensa. Ang kapangyarihan na nagmumula sa kanya ay nagulat sa kanya, at siya ay instinctively na pinagsama ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mag-aaral ay lumaki habang tumingin siya kay Suhei, nagmamakaawa para sa awa. Ang maliit na bibig na iyon ay hindi nag-alinlangan na sipsipin ang lahat. Madali niyang nilamon ang kanyang kaluluwa. Natural, hindi nag-iwan si Sui ng kahit isang piraso, sinisipsip ang huling bahagi ng may kasiglahan. Siya ay mukhang maliwanag pagkatapos tapusin ang maalat na ahas na iyon, tila talagang nasiyahan sa lasa. Nilapitan ni Sui ang walang galaw na si Liu, nakatitig ng masigla na parang gusto niyang sabihin ang isang bagay. Siya ay sumigaw sa kanyang sarili, upang maglinang sa loob ng isang maikling panahon at maging malayo sa pagitan ng mga yugtong ng paglinang, ngunit nagawa pa rin na masugitan ng husto ang isang binagong demonyo. Ang kanyang mukha ay napakaputla, kaya't masasabi niya sa isang sulyap na hindi siya isang simpleng tao. Direkta niya siyang kinuha at dahan-daang naglakad ang dalawa pasulong ng magkasama. Ang sikat ng araw ay sumikat sa pamamagitan ng luntiang mga puno, na ginagawang napakakaaya-aya ang hangin. Si Limusay ay nalilito,
Naalaala ang mga pangyayari na nangyari lang. Una, sinusubukan niyang tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay puno ng takot sa isang bagay sa harap niya, sinamahan ng patuloy na paghingal. Na-realize niya na ang gutom na hininga ng halimaw na nilalang ay lumalapit sa kanyang ulo mula sa likod. Sa wakas, ang kanyang ulo ay nilamon ng buo at ang dugo ay lumabas sa lahat ng dako sa matinding sakit. Biglang nagising si Liu, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay malaki habang sumigaw siya. Kumalma siya, humihingal, sinusubukang siguruhin ang kanyang sarili. Panaginip lang iyon. Pagkatapos mabawi ang kanyang kagandahan, tumingin siya sa kanyang katawan. Ngayon, nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang kaluwagan habang kinumpirma niya, hindi ako patay. Bigla, isang mainit na tasa ng tubig ang lumitaw malapit sa kanyang gwapong mukha. Sabi ng banayad na boses ni Suhi, kung ako'y medyo huli, ikaw ay nalunok ng buo. Tumingin siya sa kanya ng nagulat, ang kanyang mukha ay nalilitong. Sugo niyang, nasaan ang demonyo na iyon, Su? Tumawa siya sa kanya at dahan-daang ipinaliwanag ng malinaw sa kanya, huwag kang mag-alala, nilamon ko ang demonyo na iyon. Nang marinig iyon, ang bibig ni Liux ay bumagsak sa hindi paniniwala. Ang ilog ay damaloy ng maayos sa tabi ng mga palumpong sa tabi ng bangko, at wala siyang pagdududa sa kanyang isip. Hindi nakakagulat na hindi siya natatakot sa Imperial Court. Siya'y tumitig ng walang imek, nag-iisip, upang makalunok ng isang third-stage demon lizard, dapat siya ay hindi bababa sa isang third-stage demonic cultivator. Kung ang Imperial Court ay nagdeklara ng digmaan sa isang demonic cultivator na may parehong kaluluwa at katawan, tiyak na magiging napakahirap at marahil ay humantong pa sa kabiguan. Nilapitan niya siya at bamulong, naramdaman ko ang purong lightning law energy doon, kaya dumating ako ng direkta rito. Sinamantala niya ang pagkakataon na mag-anyaya, nagtatanong sa kanya tungkol sa mga masasamang sining at nagpapakita ng isang kahinahinalang saloobin tungkol sa kanyang mga kakayahan. Iniwasan ni Liuza ang kanyang nagtatanong na tingin. Paano ko ito ipapaliwanag? Hindi ko eksaktong masasabi na isang taglamig isang monghe at isang Daoist ang nahimite sa harap ng aking bahay. Nang makita na siya ay nanatiling tahimik, may desisyon na sumuko si Soy. Never mind. Ang bawat isa ay may sariling mga pagkakataon. Naglakad siya patungo sa bookshelf, casual na kinuha ang isang makapal na libro. Kaya, kinuha niya ito at ibinigay ng direkta kay Liu, na nagpapaalala sa kanya ng maingat, ito ay para sa iyo. Isipin mo na salamat sa paghanap ng hustisya para kay Linyuan. Hindi siya nag-alinlangan na kunin ito. Binalik ang ilang pahina at tila napansin ang isang bagay, nag-alinlangan siya. Sa loob ng libro ay maayos na mga karakter, na nagpapakita ng pagsisikap na inilagay ng lumikha. Binasa niya ang lahat ng masigla, tila hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang mga spells na matagal na niyang hinahanap ay ngayon ay nasa harap niya. Tumingin siya sa kanya at malakas na sinabi na may isang nagulat na saloobin. Ito ay Divine Power at Daoist Arts. Dahan-daang sinabi ni Su sa kanya ang kwento mula sa simula hanggang sa katapusan. Higit sa isang dekada na ang nakaraan, isang Daoist ang namatay sa panahon ng isang duel ng sining sa loob ng pool. Umupo siya ng casual sa upuan at sinabi na ang kalahati ng Daoist Arts ay nahulog sa pool. Nakuha ko ang librong ito at natuto ako ng kaunting Dao technique at sa loob ng nakaraang 10 taon ay patuloy akong nagel-inang na humantong sa aking kasalukuyang cultivation base. Ang mukha ni Lius ay nagpakita ng pasasalamat at nagmamadali siyang nagsalita. Suhegiang, ang librong ito ay napakahalaga sa akin. Kung kailangan ni Gangyang ang anumang bagay sa hinaharap, tiyak na gagawin ni Liu ang kanyang makakaya upang bayaran ka. Nang makita siyang napakagalang, masaya siyang sumagot. Ito ay orihinal na upang pasalamatan ka para sa bagay ni Lino. Maaari mo akong sundin at makipag-chat mamaya, masyadong. Bigla, inilagay ni Suhi ang kanyang tasa ng tsaa, naaalala ang isang bagay, at nag-alinlangan. Nagsalita siya na may isang seryosong saloobin, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may presensya. Pagkatapos mong bumalik, tulungan mo akong magtanong tungkol sa bagay ni Kui Minglings 20 taon na ang nakaraan sa Yanghua County. Hindi siya tumanggi sa kanya. Tinanggap siya ni Suhi, na nagpapaalala sa kanya na may pag-aalala. Ang maliit na bahay ko ay nakatago sa illusionary arts.
Ang mga ordinaryong cultivator ay hindi makikita ito. Kung makatagpo ka muli ng panganib sa hinaharap, maaari mong pamunuan ang mga makapangyarihang kaaway sa Bishop Bay. Tumingin siya sa kanya na may pasasalamat, nagpapasalamat kay Suhei. Bigla, isang bagay na nakahiga sa damo ang nakakuha ng kanyang pansin. Mukhang ito ay kabilang sa butiki na iyon na gustong kumain sa kanya kanina. Nagpunta si Leo at kinuha ang nakakagulat na mabigat na itim na pouch. Tiningnan niya ito sa loob ng isang sandali. Pagkatapos ay isang realization ang tumama sa kanya tulad ng isang tonelada ng mga bricks. Nang makita siyang nakatayo doon ng frozen, nagkaroon ng ideya si Soy at sinabi, mukhang isang soul-nourishing pouch ng isang demonic cultivator. Malamang na naglalaman ito ng mga kaluluwa ng mga demonic cultivator na nakuha nila. Mahigpit na kinuyam niya ang pouch sa kanyang mga kamay, doble sinusuri sa kanya, kaya tulad ng mga maling nakakulong na demonic cultivator souls. Isang itim na anino ang biglang lumabas ng napakabilis, na nagdadala ng isang alon ng seryosong malakas na yin na enerhiya. Ang maliit na demonyo ay ngumiti ng isang nakakatakot na ngiti sa kanilang mga mukha. Ang mga mata ay umikot pabalik lahat na nakakatakot na parang lumipad siya ng mayabang. Ikaw na P** kang inang monghe. Noong nakaraang beses ay nahuli lang niya ako dahil hindi ako nagbibigay pansin. Ngayon ay nasa labas na ako. Hulihin mo ako ulit kung nang ahas ka. Bigla niyang ibinalik ang kanyang ulo, ang mukha ay ganap na natakot. Pinanood ni Liu Zamo ang kanyang sarili na gumagawa ng sarili niyang bagay. Nakatayo doon ng tahimik, ang mga mata ay malaki. Bigla siyang sumigaw sa kanyang mukha. Saan galing ang lahat ng kumpiyansa na iyon noon? Bakit ikaw na naman? Sinamantala ni Liu ang pagkakataon. Ganap na nakikiisa, Miss Suhei, huwag mo siyang hayaan na makatakas. Ang maliit na demonyo ay umalis na parang isang shot, lumilipad ng diretsyo, na nagbigay kay Liu ng isang hitsura ng lubos na paghamak. Sa sandaling iyon, si Su. Siya ay lumitaw nang wala sa lugar, na humaharang sa kanyang daan. Siya ay ganap na kalmado sa buong panahon, halos hindi humihinga habang pinipiga niya ang kanyang leeg. Nagmakaawa ang maliit na demonyo kay Suhi sa sakit. Ginawa niya ang kanyang makakaya upang magmukhang kaawa-awa. Nakasakit ako sa iyo noon. Mangyaring magkaroon ng awa. Hayaan mo lang ako sa oras na ito. Hindi pinahintulutan ni Soy na matapos siya. Hinuyam niya ang kanyang leeg gamit ang kanyang kamay ng buong lakas, na nagdulot sa kanyang kaluluwa na magkalat. Ang kanyang maputlang puting mga kamay ay dahan-daw ang sumipsip ng kanyang yin na enerhiya. Naging seryoso si Liu, nakatitig sa kanya at galit na nagtanong, tatanungin kita, paano mo nalaman na wala akong lahat ng 7 phantoms noon? Lumuhad siya at ipinagtapat ang lahat. Ang maliit na demonyo ay aksidenteng sumipsip ng ilang natitirang mga naghihiganting espiritu. Ang isa sa mga natitirang kaluluwa na iyon ay mayroong isang banal na kapangyarihan na tinatawag na Heavenly Eye Vision. Sa sandaling natutunan ko iyon, makikita ko ang 3 kaluluwa at 7 phantoms ng sinuman. Ang maliit na demonyo ay mukhang sobrang kaawa-awa, lahat ay umiiyak. Si Leo ay sobrang nag-iingat, tumitingin sa kanya na may pagkasuklam. Sa tingin mo madali akong lokohin. Narinig siya ng maliit na demonyo at inilagay ang kanyang ulo sa lupa, same time na ipinahayag ang kanyang pagiging inosente. Hindi ka niloloko ng maliit na demonyo. Malalaman mo kung susubukan mo. Ngumiti siya ng isang masamang ngiti, hinahamon siya. Kung gayon, ibigay mo ang banal na kapangyarihan na iyon upang maaari akong mag-shot. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang mga mata, nagmamasid sa lahat ng kanyang paligid. Nagulat sa kanyang nakita, namangha sa banal na kapangyarihan, napansin din niya ang isang cool na bagay. Ang Heavenly Eye Vision ay hindi gumagamit ng maraming magic power, at hinahayaan ka nitong makita ang antas ng kapangyarihan ng isang tao. Umikot si Liu kay Suhi, na nakakaramdam ng kaunting kalungkutan. Sayang lang hindi ko makita ang sinumang mas malakas kaysa sa akin. Bigla, ang kanyang tingin ay huminto sa leeg ni Suhi, nawawala sa pag-iisip. Nang mapansin na siya ay tumitig, nagtanong siya, ano ang tungkol sa 7 phantoms? Kinuskos ni Liu ang kanyang ulo, mukhang awkward na nahihiya habang nagpapaliwanag. Ang 7 phantoms ay dapat na inakit ng mga masasamang espiritu. Nag-iisip ako kung paano i-condense ang mga ito muli, Su. Tumingin siya sa kanya ng mahigpit, diretsyo, nag-aalok na tumulong.
Ang pag-condense ng 7 phantoms ay mas mahirap kaysa sa pag-refine sa mga ito. Paano kung lumipat ka sa pagtitipon sa mga ito? Sa akin na tumutulong sa iyo, ginagarantiya ko na aabot ka sa ikatlong realm sa loob ng 20 o 30 taon. Nang marinig iyon, natakot si Liu, kinakaway ang kanyang mga kamay sa pagtanggi. Hindi pa ako kasal. Lumapit siya ng malapit, tinutokso siya ng mahina. Anong kinalaman yan sa anuman? Kahit na maging isang ghost cultivator ka, maaari kang makahanap ng isang babaeng multo upang maglinang ng iyong mga kaluluwa ng magkasama. Sa sandaling maabot mo ang ikatlong realm, maaari kang mag-condense ng isang katawan anumang oras na gusto mo at manirahan kasama mo tulad ng sinuman. Si Liu ay namumula ng husto, ang kanyang mga salita ay nauutol ng hindi mapigilan. Ang babaeng ito sa harap niya ay nagsisikap ng gusto na tuksuhin siya, ang kanyang puso ay halos tumatalon mula sa kanyang dibdib. Ang maliit na demonyo, na nakikita na tapos na sila, ay gustong umalis asap. Galit na tumitig si Liu sa kanya, sumisigaw, sino ang nagsabi na maaari kang umalis? Hindi niya nakalimutan na ipaliwanag kay Suhi, isang itsura ng sama ng loob sa kanyang mukha. Ang maliit na demonyo na ito ay sinubukan akong patayin ng 2 beses. Ngayon na nakuha ko siya, gusto kong gamitin ang lightning magic upang parusahan siya sa halip na langit o hayaan si Miss Su na lunukan ang kanyang kaluluwa upang madagdagan ang kanyang cultivation. Nang marinig ang mga matitinding salita na iyon, ganap siyang nagpanik. Hindi. Ang babae na ito, mangyaring iligtas ako. Ikaw ay isang multo, masyado. Bakit mo pahihirapan ang isa pang multo? Lumuhad ang maliit na demonyo at nagmakaawa, mukhang lubos na miserable. Ang cultivation ng maliit na demonyo na ito ay mas mataas pa kaysa kay Miss Lin once. Ngunit ang kanyang emosyonal na kapangyarihan ay napakaiba mula kay Lino, at ang takot na ito ay halos hindi sulit. Mula sa likod, isang banayad na boses ang umalangaw-ngaw. Amitabha, umikot siya upang tingnan ng maingat ang taong nakatayo sa harap niya. Mula sa ulo hanggang sa paa, ang mga damit ay solemn at madaling makilala bilang isang monghe. Isang bagay na hindi maaaring mawala ay ang katangian na scepter. Ang plunging na tunog ay narinig sa lahat ng dako kapag siya'y gumagalaw. Nagmamadali si Liu na batiin siya muna. Sumagot si Xuando sa isang tila naninisi na tono. Ang mahirap na monghe ay hindi pa nagtagumpay sa pag-convert sa iyo, at ikaw ay nagmamadali na umalis, na nagdudulot sa mahirap na monghe na pumunta at hanapin ka. Ang mukha ng maliit na demonyo ay lumiwanag, sabik na nagmamakaawa sa kanya. Monghe, tanggapin mo ako. Hindi na ako tatakbo pa. Siya ay kumikilos na parang natagpuan niya ang isang tagapagligtas, mukhang lubos na sabik. Bumigkas ka ng mga banal na kasulatan para sa akin. Gustong-gusto kong marinig ka na bumigkas ng mga banal na kasulatan. Inisip ng maliit na demonyo na madali siyang makatakas, ngunit pinigilan siya ni Suway mula sa likod. Maliit na demonyo, pinahintulutan ba kitang umalis? Siya'y awkward na tumakbo pabalik kay Xuanduka, lumuluhod sa kanyang mga paa at umiiyak ng miserable. Amitabha, mabuti. Naaalala ko na ngayon. Gusto ko talaga na makinig sa iyo na bumigkas ng mga banal na kasulatan. Nagmakaawa siya ng desperado. Bilasan mo, iligtas mo ako. Magmadali ka at iligtas mo ako. Ang kanyang mainit na boses ay umalangaw-ngaw. Maliit na Shihu, maaari mo bang ibigay ang naghihiganting multo na ito sa mahirap na monghe para sa conversion? Mukhang payapa si Mo at sumang-ayon sa mga salita ni Xuandes nang walang pag-aalinlangan. Umikot siya ng galit upang tingnan ang maliit na demonyo at umungol ng malakas. Masamang nilalang, bakit hindi ka pumasok? Hindi nang ahas na mag-antala, ang kanyang malaking itim na kaluluwa ay lumitaw. Umakyat siya sa hangin, umiikot sa paligid niya ng ilang beses, sa wakas ay lumilipad ng diretso sa mangkok na inihanda ni Xuando. Maingat niyang sinelyo ang takip, banayad na nagsasabi ng ilang salita sa kanila. Noong nakaraang beses, ang mahirap na monghe na ito ay walang ingat na pinahintulutan itong makatakas, ngunit sa oras na ito tiyak na panunuurin ko ito ng maingat. Tiningnan niya si Liu at hinatulan. Hindi pa maraming araw mula noong huli tayong nagkita, ngunit ang benefactor ay napunta mula sa pagkawala ng lahat ng 7 kaluluwa hanggang sa pag-condense sa antas ng Siangao. Dapat ay humarap ka sa maraming paghihirap at panganib. Ang benefactor ay gumawa ng maraming kabutihan,
at ang aura ng Buddhism ay napakalakas pa rin. Ikaw ay talagang konektado sa Buddha. Nalito si Mimo pagkatapos marinig ito, ngunit hindi nakalimutan na ipahayag ang kanyang pasasalamat. Ito ba ay salamat sa mga Buddhist beads na ibinigay sa akin ng Master? Kinuha niya ang isang string ng mga beads na hindi nabuo, ang kanyang tono ay may halong pagsisisi. Ang tanging problema ay ang mga Buddhist beads ay nawasak. Hindi niya mapigilan ang kanyang kalungkutan at sumabog sa luha tulad ng isang bata. Naglabas si Xuandua ng isang nakasisilaw na sinag ng liwanag, dahan-daang inaliw si Liu. Maliit na benefactor, hindi na kailangang magdalamhati. Ang mga Buddhist beads ay mga panlabas na bagay lamang. Nakikita ko na ikaw ay ipinanganak na may mga ugat ng karunungan. Handa ka bang maging isang monghe at sundin ang matandang monghe na ito upang maglinang? Pagkatapos marinig ito, huminto siya ng ilang segundo bago sumagot, hindi ko kaya. Hindi ko pa nagawa ang desisyon na iyon. Masakit na nag-isip si Liu sa kanyang sarili, hindi pa nga ako kasal, at ayaw kong maging isang monghe. Ang maliliit na paa ni Suhis ay sumulong, na humaharang sa kanya. Malakas siyang sumagot, na nagpo-protekta kay Lekua. Napaka-chill ang pagiging isang devil cultivator. Bakit niya gugustuhin na maging isang Buddhist cultivator? Nakita ni Xuando na ang kanilang mga saloobin ay medyo labis at hindi na siya nagsalita pa. Amitabh, bigla siyang sumugod pa sulong, nararamdaman na mayroong isang bagay na mali at pinigilan siya. Sandali, ang miso na ito, bagaman siya ay isang yin spirit, hindi niya kailanman sinaktan ang sinuman, kaya hindi na kailangang i-convert siya. Ngumiti siya ng banayad bilang tugon. Ang mahirap na monghe na ito ay hindi lamang nagko-convert ng bawat multo na nakikita niya. Ang batang binibini na ito ay mayroong maraming kapangyarihan, hindi mas mababa kaysa sa mahirap na monghe na ito. Sana ay mapanatili mo ang iyong orihinal na hangarin sa hinaharap, buong puso na sundin ang kabutihan, at huwag saktan ang sangkatauhan. Malungkot na bamantong hininga si Liu. Ito ay mapanganib. Paano kung ang monghe na ito ay adik sa pagko-convert ng mga multo na mas malakas kaysa kay Suhinhi? Ang dalawa ay tiyak na mag-aaway. Tiningnan niya na nagpapahayag ng kanyang pagkasuklam at sumusumpa. Kalbo na asno, alagaan mo ang iyong sariling negosyo. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bagay mula sa kanyang balabal, same time na inaalok ito kay Liu. Ibibigay ko ang sutra na ito sa iyo, batang benefactor. Kinuha niya ito. Curious, magiliw na nag-utos si Xuando. Ang regular na pagbigkas ng sutra na ito ay makakatulong sa iyo, benefactor. Intindihin ang karunungan, alisin ang karma, at linisin ang anim na pandama. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag ng maliwanag, tumitingin kay Liu siya ng may pagmamahal. Mangyaring sundin ang mahirap na monghe na ito upang bumigkas upang makinig ako. Nag-usisa siyang binalik ang ilang pahina, nagbabasa kasama ng sinabi ni Xuando. Isang mainit na gininto ang liwanag ang lumitaw. Ang kanyang matangkad na figure ay nabalutan ngayon sa makapangyarihang enerhiya na iyon. Nasaksihan ni Xuando ang lahat. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkamangha. Hindi naghihintay na mag-react si Liu Xin. Inilahad niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Benefactor, mayroon kang isang mahusay na koneksyon sa karma sa Buddha. Talaga bang ayaw mong magpasilong sa aking Buddha? Si Liu at Su, pinanood niya si Xuando na naglalakad palayo. Ibininalik ni Xuando ang kanyang ulo na nag-iiwan ng isang huling pangungusap. Kung magbago ang isip mo sa hinaharap, ang mahirap na monghe na ito ay maghihintay sa iyo sa Jinshan Temple. Kaya ipinahayag niya ang kanyang hula tungkol kay Xuando. Ito ay upang subukan ang iyong mga ugat ng karunungan. Napaka-interesante. Sa pamamagitan nito, nag-alinlangan siya at bumalik upang tumingin kay Liu. Siya lamang ang lumapit sa kanya, "Bamulong, bumigkas ka lang ng isang pangungusap at ang liwanag ng Buddhist ay lumitaw. Malinaw, mayroon kang isang napakataas na talento para sa pagsasanay ng Buddhist Dharma." Hindi narinig ni Liu ang isang salita na sinasabi niya, at ang kanyang mukha ay namula. Ang kanyang mga mata ay iginuhit sa aksyon ni Su ng kanyang paglapit sa kanya. Sinubukan niyang lumikha ng ilang distansya sa pagitan nila, ngunit si Su, patuloy siyang lumalapit, bumubulong, ngunit patuloy ka pa ring nagsasanay ng mga diskarte sa paglinang. Ang eksena ay nagbago sa Lai Mushel na naglalakad sa gitna ng mataong pulutong. Naaalala niya ang mga salita ni Suhi.
Bagaman sinabi na ang Buddhist at Taoist na mga kasanayan ay maaaring linangin sa parehong oras, ang paglinang ay hindi madali. Ang paglinang ng isang landas lamang ay napakahirap na, hindi mo na kailangang maging masyadong sakam. Sa pag-iisip nito, nanginginig si Liu sa kanyang puso. Ang lakas ay ang tunay na katotohanan. Kung hindi lumitaw si Soy sa aking ordinaryong paglinang, matagal na akong nilamon ng butiki na demonyo na iyon. Lihim siyang gumawa ng isang desisyon. Bago ako magkaroon ng ganap na kapangyarihan upang protektahan ang aking sarili, kailangan kong mabuhay. Si Liu ay pumasok sa Yano County na may malaking momentum, nag-iisip habang naglalakad. Ang pag-condense ng pangalawang kaluluwa, ang yin na kaluluwa ay ang pinakamahalagang bagay sa sandaling ito. Tungkol sa kapangyarihan ng mga emosyon, nag-alinlangan siya. Nag-iisip tungkol sa kung paano pakilusan ang mga emosyon ng karamihan sa mga tao, naglalakad ng hindi matatag sa kalsada. Si Lai Mukon ay nawawala sa pag-iisip. Kung gusto mong sipsipin ang mga emosyon ng isang tao, kailangan mong maging harap sa kanila. Kung lumampas ka sa isang tiyak na distansya, ang diskarte ng paggabay ay walang silbi. Bigla, isang malakas na sigaw ang nag-ambala sa kanyang pag-iisip. Walang imak na tumingin si Liu sa direksyon ng tunog. Nag-iisip, kaya, ang Yunyan Pavilion ay nagsasabi ng mga kwento. Sa puntong ito, ang kanyang isip ay mabilis na tumakbo sa isang sandali. Agad pagkatapos, mabilis na lumakad si Lai Mu sa pavilion, sabik na sumisigaw. Kailangan ba ng tagapamahala ng Yunyan Pavilion ng isang tagapagsalaysay? Nag-isip ang tagapamahala sa kanyang sarili, hindi ba ito ang lalaki na gusto ng batang binibini? Sa pag-iisip nito, nagtanong ang tao, "Batang master, nandito ka ba upang magkwento?" Mabilis na sumali si Liu. Tama lang pagkatapos, isang boses ng babae ang umalangaw. Mula sa itaas, "Manager Hang, mayroon pa ring ilang nawawalang bit sa nakaraang ledger. Maaari ka bang sumama sa akin ng kaunti?" Bigla, ang kapaligiran ay naging tahimik. Walang imak na tumitig si Liu Hanyan kay Liu na nasa harap niya. Sa susunod na segundo, siya'y nauutal sa pagkabigla at gulat. "Young Master Li, Liu," si Liu ay parehong nagulat, na itinuro ang kanyang daliri. "Bakit ka nandito?" Sa puntong ito, walang magawa na hinawakan ng tagapamahala ang kanyang noo. "Miss, natatakot ako na hindi ko na ito maitago pa." Ang eksena ay lumipat sa labas ng bintana, binabad sa mainit, banayad na sikat ng araw. Ang sikat ng araw ay damaloy sa bintana, lumalabas sa silid. Si Lian ay lumuhod sa pasasalamat kay Liu Han. Kasabay nito, lihim siyang nag-isip, kahit na ako ay naging isang alaga, ang libreng pagkain na ito. Ang mga mata ni Limas ay walang pag-aalinlangan na tumitig sa kanyang sapat na mga assets, lihim na nagpupuri sa kanyang puso. Ang laki at ang bango, siya ay naging sobrang mainit at nababagabag na ang kanyang ilong ay hindi makontrol ang likido. Nang makita ito, nag-aalala na nagtanong si Liu Hanyan, "Naku po, mayroon kang nosebleed. Hindi ka ba okay? Bilasan mo at umupo." Sa sandaling ito, nagtanong siya, "Bakit mo gustong magkwento?" Awkward na sumagot si Liu, "Ang 500 wen coins ng Constable Wei Fang ay halos hindi sapat upang kumain." Si Liu Han na mukhang hindi naniniwala ay nagtanong pabalik, "Kailangan mo na maging isang constable at gusto mong magsulat ng mga libro at gusto mong magkwento. Ganyan ka ba kaabala? Makakayanan mo ba ang lahat ng pagod na ito?" Tahimik siyang tumingin sa kanyang tasa ng tsaa, nakikinig sa kanya na nagsabi, "Ito ay para lang sa kabuhayan, pagkatapos ng lahat." Awkward na nagpatuloy si Liu. "Miss Leo, hindi mo kailangang mag-alala. Kung hindi maginhawa sa Yunyan Pavilion, maaari akong magtanong sa ibang lugar." Sumimangot si Liu Hanyan, hindi nasisiyahan. "Hindi ko sinabi na hindi mo kaya," proaktibo siyang nagmungkahi. "Handa ka bang subukan dito? Makakakuha ka ng 10 taels ng pilak para sa iyong trabaho bawat buwan, at ang lahat ng pilak na ibinibigay ng mga customer ay magiging sa iyo." "Paano iyon?" Ngunit salungat sa inaasahan, umiling si Liu at nagpasalamat sa kanya. "Miss Leo, hindi mo kailangang maging ganoon kabuti sa akin. Ang mga tagapagsalaysay ay nakakakuha lamang ng 2 taels bilang bayad bawat buwan, Miss Liu. Kung hindi dahil sa iyo, walang bookstore ang magiging handa na mag-ukit ng mga book blocks para sa akin. Inalagaan mo ako ng husto." Sa puntong ito, nagpakita siya ng kumpiyansa sa kanyang boses.
Ngunit, gusto ko pa rin na kumita ng pera sa pamamagitan ng aking sariling pagsisikap. Ang kanyang mga mata na tumitingin sa kanya ay naging kumikinang at mas hinahangaan. Lihim na ngumiti si Lu Hanyan sa kanyang puso. Ang taong ito, dahan-dahang nagsalita si Lu Hanyan. Sige, kung gayon, pupunta ako upang gumawa ng mga kaayusan. Maghintay ka sandali, sumagot si Numo na may pasasalamat. Ang mainit na sikat ng araw sa labas ng Yunyan Pavilion ay talagang isang payapang eksena. Ang boses ng tagapagsalaysay ay umalangaw-ngaw. Ang anak na lalaki ni Zhang ay dinala ang magandang malaking tinapay kay Wang Ge na kumakatawan sa pinakamagandang sa mga langgam. At sa gayon mga kaibigan, ang Kabanata 251, si Wang Ge ay nagpakasal. Nagtatapos dito. Agad pagkatapos ang madla sa ibaba ay naghiyawan ng walang tigil, maaga pa. Magkwento ka pa ng kaunti. Kasunod nito, lahat sila ay nagkakaisang humiling na makarinig pa at iginiit na magpatuloy siya. Ang tagapagsalaysay sa itaas na nakakita nito ay nagbigay ng pahintulot at sinabi, kung gusto ng lahat na marinig ito ng husto. Bigla, sa sandaling ito, lumabas ang manager, na nagpapahiwatig ng isang paghinto. Lumapit siya at bumulong sa tagapagsalaysay. Agad pagkatapos, ang tagapagsalaysay ay bumaling sa mga bisita. Ang matandang lalaki na ito ay hindi maganda ang pakiramdam ngayon, kaya sasabihin ko lang hanggang dito. Ang mga bigo na bulong ay tumaas mula sa madla. Iyon na iyon, aw. Hindi ko pa nga natapos ang aking inumin. Tumawa siya at inihayag, hindi na kailangang mag-alala, lahat. Mayroon kaming isang bagong tagapagsalaysay na kara-rating lamang ngayon. Paano kung hayaan mo siyang magkwento ng kaunti para sa inyong lahat? Ang mga bisita ay malinaw na nagpakita ng kanilang hindi kasiyahan, ang ilan ay nagsalita. Ano ang dapat pakinggan mula sa isang baguhan? Si matandang lalaking kanta ay ang pinakamahusay na tagapagsalaysay sa kanilang lahat. Tara na, tumayo si Liu, nagmamasid mula sa backstage. Kahit na umalis ang karamihan sa mga tao, ito pa rin ang pagkakataon ko na ipakita ang mayroon ako. Pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang pagbubukas. Pagbati sa lahat. Ang kwento ngayon ay tinatawag na Butterfly Transformation. Ang natitirang grupo ng mga bisita ay nagsimulang bumulong, napakahiwaga. Bakit mo tinatakpan ang iyong mukha? Ang mga boses ay patuloy na tumaas. Eksakto, hindi man lang siya ng ahas na ipakita ang kanyang mukha. Malamang na natatakot na may makakilala sa kanya. Ang maingay na mga boses ay nagpatuloy. Bilasan mo at bumaba, tapusin ang pot na ito ng tsaa. Pagkatapos ay pumunta tayo sa kabilang kalye upang makinig sa pag-awit. Si Limo ay nanatiling hindi nababagabag, tiyak na sinasabi ang kanyang kwento. Sa isang nakaraang dinastiya sa Yanggo ng North Commandery sa Zhuja Village, may nanirahan na isang maganda at matalinong anak na babae ng lokal na squire na si Zhu. Mula sa isang batang edad, natuto siya ng tula at prosa at gustong-gusto ang pagbabasa ng mga libro. Ngunit ang kanyang pamilya ay walang magandang guro. Ngunit siya ay determinadong mag-aral sa commandery. Lihim siyang tumawa sa likod ng kurtina, lihim na tinatasa. Nang ako ay 12 o 13 at narinig ang kwentong ito, umiyak ako ng husto at ang aking ilong ay tumakbo na parang isang gripo. Hanggat mayroon pa ring emosyon ng tao sa kanilang mga puso, kahit na ang pinakalalaki ay dadalhin ng emosyonal na kapangyarihan ng aking kwento. Ang madla ay nagsimulang magbigay ng higit na pansin. Waiter, kumuha ka ng isang bagong pot ng tsaa. Ang boses ng pagkukwento ni Lius ay umalangaw-ngaw. Ang Squire Zhu ay nangako na ipakasal si Ying Tai sa anak na lalaki ng Commander-in-Chief, si Mai. Ang kanyang boses ng pagkukwento ay may ritmo. Ang dalawa ay nagkita sa tabi ng ilog, ang mga mata ay puno ng luha habang magkaharap. Isang malungkot na poem, isang perpektong kwento ng pag-ibig na nabawasan sa isang panandaliang anino. Kailangan niyang maglabas ng dalawang figure, isang imahe na nababalutan ng kalungkutan ng paghihiwalay. Nagpatuloy si Liu, si Shanbo, nalulungkot, ay nagkasakit at sa lalong madaling panahon ay pumanaw. Si Ying Tai, sa pagdinig ng pagkamatay ni Shanbo, ay nanumpa na mamatay. Sa puntong ito, isang curious na bisita ang nagtanong, mamatay. Ano ang gagawin ni Zhu Ying Tai? Maaari bang mayroon pa rin silang damdamin para sa isa't isa? Si Liu Hanyan ay nakinig ng masigla, nag-iisip. Ang multo ni Shanbo ay dapat na naghihintay pa rin. Si Liu Sai ay tahimik din sa isang sandali.
Hindi tama iyon. Ito ba ang pinakatrahedya na bahagi? Wala man lang isang maliit na bahagi ng emosyonal na kapangyarihan ang na-trigger. Sa pag-iisip nito, sinimulan ni Leo na subukan ito. Ang kanyang mga mata ay naging berde, ang kanyang paningin ay malabo, ngunit ang mga iniisip ni Leo ay damaloy pa rin. Ito ba ay maaari ba na kung hindi ito nakadirekta sa akin ay hindi ko magagamit ang paraan ng paggabay? Ang kanilang mga emosyon ay lahat nakadirekta kay Liang Shanbo at Zhu Yingkai, ngunit hindi sa akin. Nagalit si Liu, kaya ang lahat ng pagsisikap na ito ay walang silbi. Naisip niya sa isang sandali, umaasa na makakolekta ng ilang sama ng loob. Ngunit sa labas ay ang tunog ng pagsigaw, "Bilisan mo at sabihin sa amin kung ano ang susunod na mangyayari." Nakatulog ba ang tagapagsalaysay na ito? Si Liu, walang motibasyon, ay kinaway ang kanyang kamay upang umalis. Nang bigla, isang boses ang sumigaw, "Bibigyan kita ng gantimpala. Bilisan mo at magpatuloy." Ngunit ang biglang huminto sa kanya ay ang tunog ng mga nabasag na bagay. Biglang na-realize ni Leo ang isang bagay, huminto at tumingin pabalik at nakita ang isang eksena ng magulo na mga patron na sumisigaw at nakikipagkumpetensya. "Ano ang sinabi mo, Salbaha? Nang ahas ka bang pagtawanan kami? Oy, kalahati lang ang malinaw at hindi mo pa natapos ang pagkwento." Sa sandaling ito, nagulat si Leo na makita ang mga hibla ng emosyonal na kapangyarihan na tumataas. Swoosh! Lihim siyang namangha. Napakalaking galit. Agad, isang bagong ideya ang lumabas sa kanyang ulo. Binuksan ni Leo ang kanyang bibig at sinabi, "Walang hula sa kung ano ang susunod na mangyayari ngayon. Bumalik kayo bukas upang makinig." Ang agresibong patron ay sumigaw, "Salbaha, huminto ka dyan. Kung hindi mo tapusin ang pagkwento ngayon, huwag mo man lang isipin na aalis ka. Naniniwala ka ba na papatayin kita sa pag-dare mo na gawin ito?" Si Leo ay lumakad palayo, nag-iisip, ang sadyang pagtatanim ng mga bulaklak ay hindi mamumulaklak. Ang hindi sinasadyang pagtatanim ng mga willows ay magiging maunlad. Napakaraming galit na emosyon, nakakasya. Ang pulutong ay naging bigo at sumuko. Paano maging nakakapagod ang pakikinig sa isang tagapagsalaysay? Kailangan kong magpahinga sandali. Sino ang pupunta upang hulihin ang salbahan na iyon? Ang eksena ay lumipat sa bahay ni Lius na sinamahan ng masayang pagsipol. Masayang tumalon si Liu pauwi nang bigla ang figure ni Liu Hanyan na nagtatago sa likod niya ay binuksan ang kanyang bibig. "Li Gongzi." Ang boses ay nahuli siya ng hindi handa. Agad pagkatapos, umikot si Liu at kinilala ang kakilala. Siya ay si Lu Ganyang. "Akala ko ang bisita mula sa tea house ang dumating sa bahay ko, ngunit ang kanyang pinag-alala ay iba. Si Shanbo ay namatay dahil sa sakit, kaya nasaan si Yingkai?" Siya ay curious tungkol sa pagtatapos ng kwento, nagtatanong kung ano ang nangyari kay Yingkai pagkatapos. Medyo nagulat si Leo na makita ito. "Gusto mong marinig ito? Kung gayon, magsisimula ako mula sa simula muli." Ang dalawa ay umupo at hinugasan niya ang mga gulay habang dahan-dahang sinasabi ang kwento. Nang pinilit si Yingtai na magpakasal, si Shanbo ay pumunta sa libingan para sa isang seremonya ng alaala. Malungkot na naramdaman ito ni Yingtai. Ang hangin at ulan at kulog at kidlat ay nagalit. Ang libingan ni Shanbo ay sumabog. Ang eksena sa oras na iyon ay magkakaugnay sa kanyang boses ng pagkukwento. Si Yingtai ay tumalon sa libingan. Sa loob ng hangin at ulan ay huminto. Isang bahaghari ang nakabitin ng mataas. Dalawang butterflies ang lumipad mula sa libingan patungo sa mundo, lumilipad ng may kagandahan. Nagkomento si Liu Hanyan ng emosyonal. Si Yingtai ay namatay para sa pag-ibig. Si Shanbo ay hindi nabuhay muli. Bigla, hinawakan niya ang sulok ng kanyang mga damit at hinayla siya pabalik ng excited. Pagkatapos ay nagmakaawa, "Hindi, dapat mo itong baguhin upang si Shanbo ay bumangon at pagkatapos ay maaari silang lumipad ng magkasama bilang isang mag-asawa." Awkward na ipinahiwatig ni Liu na hindi ito maaaring baguhin. Si Liu Hanyan ay nagpumilit pa rin sa pagmamakaawa sa isang mababang boses para sa isang perpektong pagtatapos. Ngunit nang lumapit siya, ang nakuha ang kanyang mata ay ang magandang lugar na malabo na nakikita. Hindi mapigilan ang kanyang sarili, ang kanyang ilong ay sumabog ng dugo na may isang babala na pag-iisip, hindi, ganap na hindi malilinlang ng kagandahan. Inabot niya at pinunasan ito, na itinatago ang dugo na dumadaloy mula sa kanyang ilong.
Si Liu Hanyan sa tabi niya ay hindi pa rin sumuko. Baguhin mo lang ito ng kaunti. Hayaan mo silang magkasama, okay. Gagawan kita ng isang malaking pagkain. Tinakpan ni Liu ang kanyang ilong at sumagot, walang pagbabago ay walang pagbabago. Hindi lahat ng pag-ibig ay may masayang pagtatapos tulad ng inaasahan ng lahat. Ang kanyang boses ay matatag. Sinabi ko na, hindi ko babaguhin ang isang solong salita, sinamahan ng galit na boses ni Liu Hanyans. Ikaw, salbaha ka. Masayang hawak ni Liu ang isda sa kanyang kamay, nag-iisip, dapat ba ang isda na ito ay steamed o braised? Masaya siyang hamyuni ng isang tun at inikot ang kanyang mga manggas upang harapin ang isda. Si Liu Hanyan ay nakatayo pa rin at tumitingin sa kanya mula sa likod. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin, na parang tinitingnan niya ang kanyang asawa. Lumapit siya ng malambot. Ang ritmo ng kanta, hamyuni siya. Minsan mabagal, minsan mabilis. Ang melody ay nagbabago pa. Anong uri ng tune ito? Agad na sumagot si Liu. Ito ay mula sa Butterfly Lovers. Nang marinig ito, siya ay naging mas excited. Butterfly Lovers, hamyuni ka pa ng ilang linya. Sinuri niya ang kanyang ekspresyon sa loob ng isang sandali, hindi nagsasabi ng anuman. Pagkatapos ng ilang sandali, binago ni Liu ang paksa. Hindi mo ba kailangang pumunta at bantayan ang tindahan? Sumagot si Liu Han, ito ang tindahan ko. Maaari akong pumunta kahit kailan ko gusto. Bilasan mo, hamyuni ka pa ng ilang linya. Ang tune na iyon mula sa dati, nahihiya na sinabi ni Liu. Hindi maganda ang aking paghuni. Sana hindi ako tawanan ni Miss Lu. Sa pamamagitan nito, ang tunog ng paghuni ay umalangaw mula sa courtyard, dinala sa langit ng simoy ng hangin sa gabi. Ang gininto ang mga kulay ng huling hapon ay lumikha ng isang tunay na payapang eksena. Ang mga anino ng gabi ay unti-unting hamaba. Ang paghuni ay nanatili pa rin. Ang isang kapaligiran ng pagkakaisa ay bumabalot sa kanilang dalawa. Bigla, si Wanwan ay pumasok mula sa wala, sumisigaw sa pangalan ni Liu. Ang dalawang tao na nabalutan sa romantikong pagdududa ay namula at tumingin sa bagong dating. At si Wanwan ay parehong natigilan sa eksena. Agad pagkatapos, siya ay ngumiti ng mapanukso. Miss Liz, ipagpatuloy ninyo ang ginagawa ninyo. Mayroon akong ilang negosyo, babalik ako sa lalong madaling panahon. Namula si Liu Hanyan sa kahihiyan at mabilis na umalis. Sinubukan niyang tumakbo ng mabilis hanggat maaari, hindi pinapansin ang boses ni Liu na sinusubukan siyang pigilan. Wala siyang magawa, ngunit gusto pa rin niyang hilingin kay Miss Liu na manatili para sa isang kagat bago umalis. Mula sa bubong, ang mga hibla ng usok ay tumaas mula sa nasusunog na panggatong. Sa loob ng bahay, ang masarap na aroma ng simmering na isda ay pumuno sa hangin, nakakatukso kahit sa pamamagitan ng isang sigaw. Si Nemo, na umuubo mula sa usok, ay nag-utos, Wanwan, hinaan mo ang apoy. Ang batang babae ay misteryosong nagdala ng isang paksa. Sa kabutihang palad, sinabi ni Miss na gusto niyang lumipat sa Northern District dati. Ang mga araw na ito ay napakasaya. Nang marinig ito, mausisa na nagtanong si Liu, saan kayo nakatira ni Miss dati? Si Wanwan ay masiglang nag-alaga sa apoy at sumagot. Kami ay nakatira sa Inner District. Sinabi ni Miss na ang buhay sa Inner District ay masyadong nakakapagod. Ang pagkain ay mahal, ang mga gusali ay mahal, at maging ang rouge at powder ay mahal. Lahat ay mahal, kaya lumipat kami sa Northern District, isinalaysay niya habang tumutulong sa apoy. Nag-isip si Liu at nagtanong, wala bang kamag-anak, magulang, kapatid, o kapatid na babae ang iyong Miss? Bilang tugon, ang mga mata ng batang babae ay may pahiwatig ng kalungkutan. Nang kinuha ako ni Miss, siya ay nag-iisa. Isinalaysay ng batang babae ang sitwasyon. Alam ko lang na siya ay mula sa music hall. Narinig ko sa kalaunan na sinabi ng Hal na si Miss ay ibinenta sa music hall at ang kanyang pamilya ay malamang na matagal nang hindi siya mahahanap. Awkward na sinabi ni Liu. Akala ko si Miss Liu ay nagmula sa isang mayaman na pamilya. Hindi ko inaasahan na si Miss Liu ay dumaan sa mga bagay na iyon. Susunod, tinanong niya ang batang babae na may pag-aalala. Wanwan, kinuha ka ba niya? Isinalaysay ni Wanwan ang nakaraan. Sa isang panahon ng pagtakas mula sa sakuna,
Ako ay inabandona sa kalsada ng aking mga magulang dahil masyado akong sakam sa pagkain at kinuha ako ni Miss. Tinapik siya ni Lingwei sa ulo para sa ginhawa. Talagang nagdusa ka, kaya paano kayong dalawa nakaligtas? Inosenteng sumagot si Wanwan. Sinabi ni Miss, mas mahusay na umasa sa iyong sarili kaysa umasa sa iba. Kaya, si Miss ay kumanta at nag-perform sa entablado, at hinugasan ko ang mga damit para sa mga kapatid na babae sa music hall, dahan-daang nag-iipon ng pera, nag-iipon ng sapat para kay Miss na bilhin ang kanyang kalayaan. At pagkatapos ay dumating kami dito. Buntong hininga ni Liu na may kalungkutan. Ang tapang at pagiging desidido ng babaeng ito. Ilang lalaki ang mayroong ganoong mga katangian. Bigla, isang tunog ng paghuni ang dumating mula sa dingding sa tabi ng bahay, naisip niya sa kanyang sarili. Bagaman ang Butterfly Lovers ay medyo naiiba mula sa orihinal, ang pakikinig lamang ng isang maikling huni ay sapat na upang kopyahin ang 8 o 9 na bahagi ng melody. Bigla, isang boses ang tumawag, Lai Gongzi, malinaw na nakita ni Liu kung sino ito at naisip sa kanyang sarili, ang paghuni ni Miss Leos ay napaka-artistic, talagang ginagawang hindi mapigilan ang sarili. Lumapit si Lu Hanyan ng may kagandahan at sinabi ng malambot, Gonggi, mayroon ka ba ng kompletong marka ng tune na ito? Mayroon akong isang ideya na gusto kong talakayin sa iyo. Si Liu ay handang makinig. Sinagutan ni Liu Hanyan ang kanyang sarili at sinabi, kung maaari pa tayong magsalita tungkol sa The Butterfly Lovers sa mga araw na ito, at kung ang Butterfly Lovers ay magiging maganda ang pagtanggap, maaari natin itong ipiprint sa mga libro at ibenta. Ang music hall at mga opera house ay maaari ring gamitin ito bilang isang modelo upang bumuo o mag-compile ng mga drama. Liu, nais niyang gawing IP ang Butterfly Lovers. Si Miss Liu ay talagang hindi simple. Gayunpaman, kung ang Butterfly Lovers ay magiging isang drama, ang emosyonal na kapangyarihan ng madla, nagpanggap siyang mag-isip. Maaari mong hawakan ang mga bagay na ito sa iyong sarili. Ngunit mayroon akong isang kahilingan, sagot ni Liu Hanyan ng mapagbigay. Makatiyak ka, ang gantimpala ay tiyak na magbibigay kasiyahan sa iyo, malinaw na sinabi ni Liu. Ang pera ay hindi problema. Ang kahilingan ko ay kung ang isang Butterfly Lovers opera ay nilikha sa hinaharap. Gusto kong maging papel ni Liang Shanbo. Nang marinig ito, si Liu Hanyan ay medyo nagdududa. Alam mo ba kung paano umarte? Ang sagot ay ang kanyang tiwala na pag-aangkin na kaya niya itong gawin. Nag-aalala pa rin siyang nagdagdag, ang isang sandali sa entablado ay tumatagal ng 10 taon ng pagsasanay sa labas ng entablado. Kahit na matuto ka, hindi mo matutunan kung paano umarte. Sinimulan ni Liu ang kanyang bihasang pagganap, sa totoo lang, nagkaroon ako ng isang panaginip mula noong ako ay bata pa, at iyon ay upang umarte sa isang dula. Gusto, kulang na ang aking panaginip na maging sa entablado ay maging totoo bago ako mamatay. Tumitig siya sa mga dahon na lumilipad sa hangin. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.